guys, 2 kilometers away from town proper ng So good morning guys. So andito tayo sa Caguait Beach. Dito tayo natulog. Nag-hammock gaming lang tayo. And then nagluto rin tayo ng dinner natin. Pagpasok mo dito sa Caguait Beach, magbabayad ka lang ng 20 pesos para sa environmental fee. And then pwede ka nang mamili ng mga resort na pupuntahan mo or gusto mong resort. So ako dahil nag-hammock gaming lang ako, so doon lang ako sa murang resort. So ang lahat-lahat ang nabayaran natin is 600 para doon sa resort. And then 100 para sa pagkain, sa dinner natin. And then yung 20 pesos. So total of 720 pesos yung nabayaran natin dito. Medyo malaki siya para sa hammock gaming. Pero ano siya tawag dyan? Yung parang high class na beach kasi siya. Parang maraming yung beach na maraming mga foreigner, kaya mga foreigner price din sila. So anyways, back ulit tayo. So siguro kung hindi na tayo hihinto, dire-diretso na tayo. Ang first stop natin, plano ko sana is sa may Bislig, dun sa may Tinuyan Falls. Di tayo dun maliligo. So picture lang siguro tayo and konting drone shots. And then back ulit tayo. Nasa highway na tayo. So ang susunod na bayan nating mapupuntahan ay ang bayan ng Marihatag. So according sa mga marker, nasa may 15 kilometers. Slowly back lang tayo. Ganda ng view. So time check nga pala natin guys, 7:43. So yun lang yung downside kapag nagka-camping at nag-hammock gaming lang tayo, kasi di tayo makaalis kaagad. Unlike kung magho-hotel ka or magta-transient ka, pwede 5 o'clock pa lang makakaalis na tayo kasi wala na tayong mga gamit na ililigpit Pero okay pa rin. So yun guys, back tayo at enjoy na lang natin yung view. Medyo may aberya lang. Napuno na yung SD card natin, so kailangan kong mag-transfer. Nakalimutan ko kasing mag-transfer ng file kagabi. So medyo maraming file yon, kaya inabutan tayo ng sobra 1 oras sa pagta-transfer lang ng file. So anyways, ngayon papunta tayo sa may ng Britannia. So side trip natin to, since nandito naman lang tayo. Magpi-picture na lang, kahit picture na lang sa may Britannia, yun na lang yung gagawin natin. And after ng picture, balik tayo sa highway. Okay guys, dito tayo kumain kanina Kanan ni Buddy, sarap ng pagkain nila. And then
mababait din yung may-ari. Wala tayong nakitang I love Britannia or Britannia na nakalagay doon. So diretso na tayo, balik na tayo ng highway, then diretso na tayo sa Bislig, sa may Tinoyan Falls, kasi medyo madilim. As you can see, madilim sa harap natin. So sana hindi tayo abutan ng ulan. Sana maganda pa rin yung panahon tulad kahapon. Wow, ganda. At umaambon guys, GG tayo. Kailangan natin bumakbak. Problema, atay tayo nito. Uulan doon, no? Umambon, kaya medyo bumagal yung progress natin. So 56 kilometers pa lang yung natatakbo natin, kalahating araw na. Kailangan bumakbak tayo, abutan tayo ng gabi sa daan. Kakalagpas lang natin sa Lianga. So ngayon diretso na tayo sa bayan ng Barubo. Diretso na tayo. Sarap magmotor dito. So dito medyo familiar ako sa lugar kasi lagi akong napupunta dito hanggang sa may Lingig. Pero doon ako dumadaan sa diversion road. For today, hindi tayo dadaan sa diversion road para madaanan natin ang Hinatuan. Di na tayo dadaan sa Enchanted River kasi late na masyado, at saka palagi na rin ako doon, kaya di na ako doon dadaan. So ang goal natin ngayong araw is umabot tayo ng Davao. Sana lang umabot tayo ng Davao. Via coastal road tayo. So dadaan tayo ng Baganga, Katiil, Mati, Tagum. Yun yung dadaanan natin. So siguro ang stopover natin is sa may Tinoyan Falls. According sa marker, meron pa tayong 5 kilometers para dumating sa bayan ng Barubo. So dito sa Barubo, meron silang dito, yung parang river na napaka-clear. Kaya lang, sad to say, kulang tayo sa oras. Kaya di natin muna mapupuntahan. Siguro pupuntahan natin yun after ng pag in-explore na natin yung by provinces or by region ng Mindanao. So doon na natin sila puntahan. So dito ang mga pupuntahan lang natin is yung mga along the highway lang na mga attractions. So, okay guys, yun lang muna, back lang tayo ulit. Okay guys, ang dami nating napagtanungan. Lumagpas pa tayo. So diretso na daw para sa Tinoyan Falls. Hindi maasahan si Google pag mga tagong lugar eh. Kaya to fish pond. Fish pond siguro. Medyo malayo pa pala. So, medyo malayo pa yung Tinoyan Falls. So ilang kilometers pa raw yun, sabi ni tatay. Welcome to Tinoyan Falls. So Tinoyan Falls na tayo. Punta lang tayo dun sa may stopover mamaya. Tingnan natin kung makabili tayo ng sticker. Didikit natin sa top box natin. Oo, masyadong pababa.
Kakatapos lang natin sa Tinoyan Falls, nagpalipad na tayo ng drone at saka kumuha ng konting pictures. Hirap talaga pag solo rider. Nakalimutan ko pang dalhin yung tripod kanina, kaya wala tayong magandang kuha sa Tinoyan Falls. Medyo malayo kasi yung parking, kaya hindi na ako bumalik. But anyways guys, so time check natin 1:31 na ng hapon. So wala, sobrang delay na tayo sa schedule natin. Diretso na tayo back papuntang kung saan man tayo abutin ng gabi, doon na tayo matutulog. So yun na lang ang plano, kasi sigurado di na natin aabutan ng Davao ngayon. Yun na nga, maganda yung panahon. Sana tuloy-tuloy na ito para medyo mabilis yung biyahe natin. So ang next stopover natin is Aliwagwag Falls ata. Aliwagwag ba yan? Yes, Aliwagwag Falls yung next stop natin. So yun lang guys, update ko kayo ulit mamaya pag nasa highway na tayo. Nasa barangay Mangagoy na tayo. Ito yung parang sentro ng Bislig. Dito yung mga commercial nila, yung Jollibee, yung Gaisano nandito sa barangay Mangagoy. So magpapagas up lang siguro tayo sa Shell. Wala nang malapit na station sa after dito. Meron mga 20 kilometers pa. Para hindi na tayo na naman, magpapagas na tayo dito. Okay, malapit na tayo. And medyo madilim na naman guys. So dito kakanan tayo. So magpapagas muna tayo dito sa Shell, then magsa 7-Eleven. Medyo inaantok na ako eh. Balag manual lang. 215.16. Guys, palabas na tayo ng Bislig. So kung kakaliwa ka dito is ang Lawigan. Didiretso ka papuntang Davao, papuntang Trento rin tong dito sa diretso. Tong diretso papuntang Trento. So medyo madilim na naman yung sa unahan natin. Uulanin na naman tayo nito. So time check natin guys, 2:06 na ng hapon. So medyo mabagal talaga yung progress natin ngayon. Bawi na lang tayo bukas agahan natin sa pag-alis. Diretso tayo dito. Pwede Trento, pwede rin Davao. So sa kaliwa is ang Lingig. Since loop yung gagawin natin, dito tayo dumaan sa coastal area. So okay guys, balikan ko kayo ulit mamaya. Alright guys, bayan ng Lingig. So time check natin 2:33 na ng hapon. Malaki yung improvement dito sa bayan ng Lingig. So from here is kakanan tayo, kaliwa is ang city proper, town proper ng Lingig. So kanan tayo, then diretso tayo. Ang susunod na bayan is ang bayan ng Boston, and nasa Davao Oriental na yung Boston. Yun yung pinakaunang bayan ng Davao Oriental, galing dito sa Surigao del Sur. Right guys, ang didiretso tayo is ang Katiil, and sa kaliwa
is ang Boston Town proper. So dito tayo sa Katiil pupunta. Meron pang 20 kilometers galing dito papuntang Katiil. For those people na hindi pa alam yung Katiil or familiar sa Katiil, doon po naka-reside si Becoming Filipino. Ayun na nga, doon siya lumipat galing Cagayan de Oro. Pero di tayo pupunta sa kanila. Di niya naman tayo kilala eh. Didiretso ata tayo ng Baganga. So may 20 kilometers. Time check natin is 3:14. So kaya pa siguro ang Baganga. Before 6 siguro nasa Baganga na tayo. Doon tayo magpapalipas ng gabi sa Baganga. Oh, ganda. So maliwanag dito pag gabi kasi may solar lights, solar street lights sila. So according sa marker guys, meron pang 16 kilometers papunta sa Katiil town proper. Ahon tayo ngayon. So umaambon pa rin. Sana hanggang dyan lang. Medyo lumalakas yung ambon. Bilisan lang natin kasi blue naman sa unahan. Ooh, grabe ang coastal road dito guys. Ganda. Ingay-ingay ng brake ko. Papaayos ko siguro to. Ang ingay. Ang tagal na. Pinalinisan ko na yun. Wala pa rin. Di pa rin nawala. Hindi pwede magmabilis dito. Puro buhangin. Delikado yun. Grabe no. Libreng-libre yung tubig nila dito. Grabe yung pababa guys. Ito merong siko dito. Ganda. Ganda guys. Parang may mga kahoy sa dagat nila. Ah, bato pala ito, hindi buhangin. Kaya pala wala masyadong naliligo. Tsaka walang nagsusurf. Nangyari. Dapat pag malapit na sa town proper, maganda na yung daan. Biglang pumangit. So welcome to the municipality of Katiil. Tatanggal na siguro tayo ng kapote guys. Medyo mainit na. Wala pa naman tayo sa town proper ng Katiil. Okay guys, palabas na tayo ng Katiil. So meron pa tayong 44 kilometers puntang Baganga. So more than 1 hour. Sakto na yan. Pagdating natin doon mga 5 plus, dire-diretso na tayo. Medyo maambon na naman. Sinusundan talaga tayo ng ulan. Kakatanggal ko nga lang ng kapote maambon na naman. So maganda yung medyo maaga tayo dumating sa may Baganga para makapaghanap pa tayo ng pwede nating matulugan. Oh, ang ganda dito. So on the way na tayo sa Baganga. Hindi ko alam guys ba't di ko nadaanan yung Aliwagwag Falls. Baka sa ibang way yun. Kala ko along the way lang eh. Ganda ng daan. Lumalaki yung river nila. Lumalaki yung ilog. Okay guys, umaambon na naman. Kailangan natin bumakbak nito. Medyo malayo pa yung babakbakin natin. 40 kilometers. Aliwagwag 16 kilometers. Compostela Valley, Baganga. So dito tayo sa Baganga. Hindi na tayo pupunta sa Aliwagwag dahil 16 kilometers ang layo. So next time na siguro yung aray ko Aliwagwag. Wow, ganda. Okay guys, welcome to Baganga. Mga ganda din yung mga dagat nila dito. Buti pa siya. Meron siyang arko. Ganda ng coastal road nila. Ano pang bahay doon sa sa may isla. So municipality of Baganga. So meron pa tayong 23 kilometers papunta sa town proper ng Baganga. So babakbakin natin yon. Then pag-iisipan natin kung sa Baganga ba tayo or sa next na bayan na tayong matutulog. Papasok pa rin tayo sa bayan ng Baganga. So according sa marker, merong mga 12 kilometers pa papunta sa bayan. So tingnan mo naman yung sa unahan natin, sobrang dilim. Yun, 11 kilometers na lang. So sobrang dilim ng sa unahan natin. Uulanin na naman tayo nito. So anyways guys, back tayo habang wala pang ulan.
Alright guys, Baganga Town proper. O dito wala na namang ulan. So magtatanggal tayo ng kapote mamaya. So, siguro check muna natin kung gaano pa kalayo yung kabilang bayan. So kung medyo malayo-layo na, dito na lang muna tayo maghanap ng matutulugan. So ang next municipality is 44 minutes pa. So dito na lang tayo magpapahinga sa Baganga. Maghahanap lang tayo ng matutulugan dito. So may mga nakita na akong mga pension house. So check lang natin kung kaya ba ng budget. So napili kong mag pension house guys kasi para maaga tayo bukas. Kasi kung mag hammock gaming na naman tayo, matatagalan tayo kasi magliligpit pa tayo ng mga gamit natin. Mas pinili ko na lang yung pension house na lang. Check natin tong nandito sa Google Map, MYMS Mini Hotel. So check natin to.